Okay mga trigger, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni John Pio. Ang sabi niya, Sir, meron po akong 1911 45 caliber. Ang issue niya po ay kapag pinutok ko ng 4 rounds, kasunod hindi na matrigger. Minsan 2 putok lang, matigas na i-trigger. Pinatay ko na po ang grip safety spring niya. Ganun pa rin. Disconnector na po ba? Sira. Pansin ko kasi medyo nakalubog. Okay, at bago natin yan bigyan ng pansin, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating mga sa ating mga subscribers. Tayo po ay congratulations, tayo po ay umabot na ng 40K. Yan. At pasasalamatan ko lang yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang main purpose po talaga ng ating YouTube channel ay pang charity. So, yung pong hindi nag-skip ng ads, nakakatulong po yan sa kita o sa revenue ng ating YouTube channel. Dahil ang YouTube channel po natin, ang kinikita ay tinutulong natin sa 6 na estudyante natin, mga beneficiaries na mga anak ng mga single parent. Yan po talaga ang main purpose. Hindi po ako mag-YouTube kung ako po ay walang tinutulungan. Dahil maganda naman ang kita ko dito sa ating kumpanya. Dito ako po ay, wag ninyong hanapin sa Pilipinas dahil ako po ay dito nagtatrabaho sa abroad, dito sa Kuwait, sa Medin Shooting Range. Maganda po ang kita ko dito bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. So, kalabisan na po yung kita natin sa YouTube channel. Dati na po akong nagpapaaral ng mga estudyante, dati 2 lang. Ako po talaga ay nakapagpag-graduate na rin ng mga ilan. So, inisip ko po na gumawa ng YouTube channel para ang kita ko po dito ay para sa kanila. At wala na rin po akong pinapag-aral ng mga anak. So, maraming salamat do sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. At pasasalamatan ko lang lalo na yung nagpapadala dito sa ating GCash number para sa ating mga beneficiaries. So, shout out kay Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, at kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Banglista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin nating Sir Adrian. At ganoon din kay Conrado Ilulelio, kay Junar Diaz, at kay ado sa bago natin si Dennis Sardona ng Pulangi Albay. At maraming thank you din, maraming salamat doon naman sa nagpapalipad o nagpapakulay doon sa ating premiere videos, yung nagpapadala sa YouTube. Ayan, at meron tayong isang kababayan sa USA. Shout out kay Noli Pisa America. Okay, so siyempre dollar ang pinadala niyan. Malaking tulong yan. At ganyan din sa kababayan natin na OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, kay Boy Umay, kay Jubil Platon. Okay, yan naman ay, siyempre yan ay Saudi Riyal. Malaking tulong din yan. So, hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga. Kahit po yan ay piso-piso, kung tayo naman ay marami, mantakin mo, 40K tayo. Eh, magpadala man lang ang ilan dyan, ang piso-piso, eh di malaking halaga yan. Malaki pa matutulungan yan. At bala ko talaga na lumaki ang ating YouTube channel para lumaki yung ating charity work. Pan-charity work po talaga ang ating YouTube channel. Okay, maraming salamat sa inyo. At sa katanungan naman ni John Pio. So, ang ibig niya sabihin, pag nakailang putok na, check muna natin ito kung walang bala ang chamber. Okay, walang bala. Ibig niya sabihin, kahit isagad mo na itong trigger niya, ay hindi pumapalo itong kanyang hammer. Yun ang problema niya. So, bakit hindi pumapalo? So, may mga nag-comment dito, sabi ni Rawaldo Ponce, di kaya
Di kaya sir tama ang haba, hindi tama ang haba ng sir. Baka ma-trigger job na po yan. Baka di stable ang posisyon ng sir at hammer. Kumbaga may sabit kaya di siya na permi. At may follow up pa siya, sabi niya, sa tingin ko sir, plan ko na rin bumili ng bagong sir. Ang sabi ni Jampio ay plan daw niya bumili ng bagong sir. Okay. Bago ka bumili ng sir ay tama yan sa sir. Kasi ang sir, yan ang nagdi-disconnect sa kanyang trigger. Okay. Pero tama yung sabi mo, di kaya may disconnector. So, disconnector at sir ang may problema. Magkapatid kasi yung sir at saka disconnector, magkapatid yan. Pero hindi ninyo isinama yung tatay niya. Ang problema niyan yung kanyang tatay. Yung disconnector at saka sir niya. Okay. So, parang ganito kasi yan. May ginawa ko dito ang drawing. Okay, parang ganito kasi yan. Ito yung kanyang sir. At ito yung kanyang hammer. Ay, hindi nagdi-disconnect ito eh. Hindi nagdi-disconnect para mo kasi maano yan. Nasaan yung aking hammer dito? Para mo kasi pumalo ang hammer niyan, dapat mag-disconnect yung sir niya dito. Ito yung hammer niya. Ito yung sir niya. Yan, nandyan. So, bakit hindi nagdi-disconnect itong sir niya para pumalo itong hammer? Okay, itong drawing na to. Yan. Samantalang, ito naman yung trigger niya. Merong siya ditong, yung trigger niya, nakaano yan sa trigger, sa magazine ring. Ito yung kanyang magazine ring ito. Yan ang tumutulak dito sa kanyang sir. Okay, kahit paanong tulak niya dyan, bakit hindi ito nagdi-disconnect? Kasi nga, yung disconnector niya ay hindi gumagana. Tama yung sabi mo, napansin mo na itong disconnector na ito ay nakalubog. Dito mo makikita yung disconnector na yan, dito. So, yung disconnector mo na yan ay nakalubog. Pag yan ay nakalubog, ay talagang hindi gumagana yan. Pag yan ay hindi nakalubog, dapat yan lumutang dito. Kaya nga itong mga 1911, dadaan dito yung disconnector na yan. So, yan ay nakalubog pag yan ay dumaan dito. Pero pag dumating yan dito sa kanyang may hukay kasi sa banda rito, dapat lumutang na yan. Dahil may na yan dito eh. Meron yan ditong kanal o kab dito sa tapat na to. Dapat pag dumaan dito ay nakalubog yan. Kasi nga gawa nito. Pero yan dito, may na yan, may pwesto na dito siya, may ukab na siya dito, may kanal na parang hapon ang kanal niya, dapat lumutang na dito yan. Pag hindi yan lumutang, baka minsan yan lumulutang, minsan hindi. Parang lulubog-lulutang. Minsan lumulutang, kaya pumuputok. Pag nakaapat na putok na, hindi nalulutang. So, may problema ang iyong disconnector. Bakit hindi yan lumulutang? Kasi yung tatay niya, hindi siya pinalulutang ng tatay niya. Alin ang tatay niyan? Ito na naman tayo. Ito ang dami. Alam niyo kung pinapanood lang ninyo yung mga videos ko sa sa 1911, ay solve na yung inyong problema. Ito ang tatay niya. Ang sabi ko nga, ito ang pinakampuso ng ito isang parts lang na ito. Pag ito ang nagmalfunction, patay na ang inyong 1911. Hindi na ninyo mapapakinabangan. Pag itong spring na to, itong lip spring, fork spring, may tumatawag dito na lip spring, may tumatawag na fork spring, kasi nga parang tinidor. Ito, tatlo to eh. So, pinatay mo na itong sa safety grip. Wala na ito. Pwede naman yan. Wala na yung safety grip. So, kasi yung safety grip, hindi mo makakalabit yan. Hindi mo gagana yan. Kasi yung safety grip na yon na nakatutok dito yun. Yung sa safety grip na yun, nakatutok din dito yun. So, kahit anong kalabit mo, nakatutok dito yun. So, pinatay mo na yung safety grip. Kahit mo paano yun yan, kahit mo papatayin yung spring na yan, kung yung safety grip mo naman ay nakatutok pa rin dito, tingnan mo, baka yung safety grip mo nakatutok pa rin dito. Hindi mo talaga makakalabit yan. Pero sa tingin ko,
wala na sa safety grip kasi minsan pumuputok eh. Okay, minsan pumuputok. So, ang problema mo dyan ay disconnector. Ano ang nangyayari sa iyong disconnector? Yung disconnector mo, ang nagpapalutang talaga doon, itong tatay, itong nasa gitna na to. Ito ang nakatutok sa disconnector mo. So, baka ang tingin ko, baka lang ha, ito ay hindi tumama kasi ito ay nandito. Pag tinanggal mo yung yung kanyang mainspring housing, makikita mo ito. Pag ibinaba mo yan, makikita mo ito. At ito, pag ibinaba mo yun, ay may tinatamaan ito. Ito, yan. Ito. Mayroong kanal na tinatamaan ito para ito ay hindi bumaba. Para ito ay hindi bumaba. Para yan ay nakalagay sa posisyon. Ngayon, pag ito ay hindi tumama sa kanyang kanal, maaring bumaba yan, hindi na ito tatama. So, ang mangyayari dyan, pwedeng yung iyong disconnector ay minsan ay gumagana, minsan ay hindi. So, yun. Isa yun. Ang isa pa, may mga 1911, isa pa ito sana yung trigger may mga 1911 na mayroong maliit na ano dito. May maliit na allen screw. Ang ano naman nung ano na yon, para mabawasan yung kanyang trigger trouble. Ayaw nung may slack, ayaw nung may ganito Ayaw nung may ganyan. Yan, ang tawag diyan na slack. Okay? Binabawasan yung kanyang trigger trouble. Ang gusto ay konti lang, pagkalabit putok na. So binabawasan. So mayroong mga 1911 na mayroon ditong adjustment. Pag napasubra naman yan, minsan puputok, minsan hindi. Yun, pag napasubra, kinakailangan mayroong kaunting mayroong kaunting slack yan. Hanapin ninyo. Pag yan ay wala ng ganun, ay i-adjust ninyo, luwagan ninyo para magkamero ng kunti lang. Huwag naman ninyong ubusin. Kailangan ay mayroon ding kunti yan. Kasi pagka inalis ninyo yun, ay yun ang mangyayari. Okay? Isa pa rin yun. At ang napaka-importante, ito napaka-importante. Yung iba, gustong palambutin yung trigger. Dahil ito ang nagtutulak dito. Ayan, ito ang nagtutulak sa kanyang disconnector. Okay? So itong gitna na tayo nagtutulak. So ang ginagawa ng iba, itong dalawang ito ay babaliin ito patras para konti na lang. Ay paano pag binali mo ito ng binali? Di, nakadampi na lamang yan. Nakadampi na lamang ito sa disconnector. Hindi na niya kasi yung disconnector na yun ay parang patapyas yun parang patapyas yung tinatamaan ito. Yun na yung itutulak niya to. Ito yun ang nagtutulak nito So, pagka ito ay nakadampi na lamang doon, ay magkakameron na ng problema yan. Minsan, hindi niya natutulak. Minsan matutulak niya. So, dapat, yung disconnector na yun, ay ito ang nagpapataas doon doon sa disconnector na yun. Ito yun, Ito yun, Ito. Itong, nasa pagitan yan, Nasa pagitan niya ito ay nasa pagitan ito ng nasa pagitan, parang ganito yan Pagka tiningnan naman ninyo sa front, kasi yan ang side view Parang ito yan Ito yan. Ito. Andi dito yung disconnector sa pagitan ng shear. Andi dito yan sa pagitan ng shear. Ito. Ito ang side view. Ito ang front view. So ito yung spring na nagtutulak dun sa disconnector. So yung disconnector na yan, nandiyan sa pagitan na yan. Ito. Okay? Ito naman yung nagtutulak sa kanyang shear. Ito naman yung sa shear. Para yung shear niya ay gumanyan. Itong shear na to.
So itong gitna pang disconnector. So pagka itong nasa gitna na to, ito. Nakaganyan yan, ayan o. Parang nakaganyan. Yan, nakaganyan yan. Yan, nakaganyan. So, pag hindi niya natutulak yung disconnector, pataas, kasi sabi mo, pansin mo, nakalubog. O di kaya ha, yung iyong disconnector ay baka, tingnan mo yung disconnector mo, ito lagi ko sinasabi ha, tingnan mo yung disconnector mo, kung dito ha, doon sa slide, tingnan mo yung disconnector mo kung naglalaro, sundutin mo, kung lulubog, pag inalis mo, lulutang. Tingnan mo dito. Pag kaya na hindi ganon, ay may problema yan dito sa kanyang tatay. May problema sa kanyang tatay. Hindi masinusundot ng tatay. Ha? Kasi magkapatid yung disconnector at saka sir eh. Okay? So pagka sinusundot mo dito yung disconnector niya, at pag sinundot mo at hindi na bumalik, ay may problema yan dito. Hindi pinatataas nito. Okay? Ito ang nagpapataas dyan. Itong gitna na to. So ayan. Sana maliwanag sa iyo. Hindi niya pinapataas. So palagi ko ito ang limit ko na itong naging topic. Siguro mga 5 bisis na naging topic ko ito. Yung mga, kasi merong nagpo-pull auto, may nagpo-pull auto dahil nito, meron namang naghahapkak dahil din ito. Ang daming kalokohan nito pag ito ang nawala sa tune up. Pag ito ang nawala sa tono ay parang gitara. Kahit panong ganda ng kanta mo, hindi mag-aari, masakit sa tainga o hindi magmamalfunction pag ito ang nawala. Itong lip spring na to. Kaya nga sabi ko, ito ang puso ng ito ang puso ng 1911 eh. Pag itong spring na ito ang nawala, lalo itong nasa gitna na to, at itong sa sir na to. Ito namang sa sir na ito ay pagka ito naman ang kumawang naman, yung sir mo naman ang magluloko, mag-hammer down naman yan. Mag-hammer down. Minsan nakahapkak, minsan nakahammer down. Ito naman, ito nasa gitna na ito yung sa disconnector, magluloko naman yan. Kahit paanong kalabit mo yan, hindi magdi-disconnect. Kaya tama yung sabi, yung sabi ni Romualdo, na yung sir ay hindi magdi-disconnect dahil nga yung disconnector ay hindi nakikisama. Hindi nakikisama dahil dapat yung disconnector ay makisama sa sir. Kaya tinawag na disconnector yun ang magpapadisconnect sa hammer. Yun ang magpapadisconnect, yung sa sir at sa hammer. Nandito ito ang disconnector, ito yung hammer. Ito ang magpapadisconnect dito. Kung ito man yung disconnector. So maliwanag. Dapat alam ninyo ang function ng inyong 1911. Kung hindi ninyo alam ang function yan, hindi ninyo mapapatino yan. At huwag kayong basta magtatanggal ng mga parts kung hindi naman ninyo kayang ibalik sa dati. Napaka-importante nito. Pag ito nawala sa pwesto, pag itong nawala sa pwesto, patay na yung 1911 ninyo. Yari na. Hindi na ninyo mapapatino niya. Ito lang ha. Itong isang parts na ito, ang nawala yan. Hindi na ninyo mapapatino ang inyong 1911. Magluloko na yan. So, sana huling huling videos ko na, ang dami ko ng video dito. Okay, hindi naman ako magsasawa. Kaso yung iba sabi, sir, yan na naman ang topic ninyo. May magko-comment na naman gano'n. Nawawala na ako ng boses sa kapapaliwanag nito. Ito lang ang salarin. Okay. Dapat yung disconnector mo, ulitin ko, dapat yung disconnector mo ay umaangat pataas. Dito. Ulitin ko, dito. Checkin mo, pag yung disconnector na yan ay sinusundot mo dito at hindi umaangat, dapat kasi yan, pag ito, alam disconnector mo, pinalubog mo, dapat yan, pag inalis, lulutang uli yan, naglalaro.
Pag yan ay dinuduktok mo dito at hindi naglalaro, ay siya. Tingnan mo to. Okay, so mahaba na yung paliwanag ko. Sana naintindihan ninyo. Hanggang 15 minutes lang, umabot na tayo na may 20 minutes. So yun lang. At sana maunawaan na ninyo yung aking mga paliwanag. Dapat alam ninyo ang function ng bawat parts ninyo. At huwag kayong basta-basta, ayan, kita mo, pinatay mo na yung spring ng safety grip, napaka-importante nun. O, kita mo, nawalan ka na ng isang function. Pinatay mo na yung safety grip. O, ginaya mo na dito sa spring na to. O, ibig sabihin, tinanggal mo na ito. Kung hindi mo naman pinutol at binalik-balik mo lang, ibalik mo. Importante din yung safety grip. Kaya nga safety yan Kung hindi mo naman pinutol at baka yan ay inano mo lang, dinisable mo lang, dahil yan ay naka yan dito andi dito, nakaganon yan dito O baka dinisable mo lang yan, baka tinuwid mo lang yan, ibalik mo. Para pagganahin mo yung safety grip. Ang payo ko sa'yo. Okay. At yan ang aking advice sa inyo. Sana maliwanagan kayo at walang problema sa akin. Gagawan ko ng video yan kahit palit-ulit. Pero ang payo ko sa inyo, panoorin muna ninyo. Hindi yan nakukuha sa isang video. Believe me, believe you. Ang dami kong video ng 1911. Kung gusto ninyo mapatino yung 1911 ninyo, panoorin ninyo. Paulit-ulit lamang naman yung aking mga videos Paulit-ulit din lang yung mga sinasabi ko. Mas maliwanag pa siguro yung mga... Kasi yung mga videos ko nun, may 1911 pa akong hawak. Kaya mas maganda yun. Kaya panoorin ninyo yun. Yung mga live ko, nasa live kasi yung panoorin nyo yung live ko na ang pamagat ay nasa kondisyon ba kasi sa live hindi pa pwedeng magpakita ng buong baril. So pinakita ko ito doon. May diagram ako nito. Pinakita ko yung loob ng 1911. Nasa kondisyon ba ang inyong mga 1911 pistol? Paano ang pag-tune up? Ito yun. Pinaliwanag ko ito ng maliwanag doon. Kitang-kita doon. Yung loob ng 1911. So panoorin ninyo yun. Ang advice ko sa inyo. Panoorin ninyo yung iba kong mga video sa mga 1911. Nandoon lahat yan. Okay, God bless us all. Thank you very much.